Magandang araw kaibigan, umpisahan na natin ang ating kwento ngayong araw sa Lilith Creepy Stories. Isang gabi, may batang babae na nagngangalang Ana. Mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa mga kababalaghan at mga kwento ng multo. Habang nagbabasa siya sa kanyang kwarto, narinig niya ang kakaibang tunog mula sa banyo. Parang may umiiyak. Akala niya noong una'y guni-guni lang niya ito. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang iyak. Tumayo si Ana at dahan-daang naglakad papunta sa banyo. Bago niya buksan ang pinto, tinawag niya ang kanyang nanay, pero walang sumagot. Nang binuksan niya ang pinto, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod, umiiyak sa harap ng salamin. Nakasuot ito ng puting damit na puno ng dugo. Nagulat si Ana at napaatras, pero sa kanyang kagustuhang malaman kung sino ang babae, lumapit siya ng dahan-dahan. "Miss, okay ka lang ba?" tanong ni Ana na nanginginig ang boses. Ang babae ay biglang tumigil sa pag-iyak at dahan-daang humarap kay Ana. Namutla si Ana nang makita niyang wala itong mukha, parang isang blankong papel na walang mata, ilong, o bibig. Napaatras si Ana at napatakbo palabas ng banyo, pero ang pinto ay biglang sumara ng malakas. Hindi siya makalabas. Nagpatuloy ang babae sa paglapit kay Ana. Halos hindi na makahinga si Ana sa sobrang takot. Tiningnan ni Ana ang paligid para makahanap ng paraan para makalabas. Napansin niya ang maliit na bintana sa taas ng banyo. Kahit maliit ang bintana, sinubukan niyang umakyat. Habang umaakyat siya, naririnig niya ang boses ng babae. "Tulungan mo ako! Tulungan mo ako!" Sa wakas, nakalabas si Ana sa bintana at tumakbo palabas ng bahay. Tumakbo siya papunta sa bahay ng kanyang mga kapitbahay at humingi ng tulong. Agad namang tumulong ang kanyang mga kapitbahay at bumalik sila sa bahay ni Ana. Pagdating nila doon, wala na ang babae sa banyo. Pero may iniwang mensahe sa salamin, nakasulat sa dugo, "Tulungan niyo ako. Hindi ako makaalis." Nalaman ni Ana mula sa mga kapitbahay na matagal na palang nawawala ang isang babae sa kanilang bayan at huling nakita ito sa bahay na kanilang inuupahan. Marami na palang nakaranas ng kakaibang mga pangyayari sa banyo na iyon. Simula noon, hindi na muling nagtagal sa bahay na iyon sina Ana at ang kanyang pamilya. Lumipat sila ng tirahan, pero hinding-hindi makakalimutan ni Ana ang gabing iyon. Minsan, sa mga tahimik na gabi, naaalala pa rin ni Ana ang mukha ng babae, o ang kawalan nito, at ang nakakatakot na pakiusap na tulungan siya. At dito nagtatapos ang kwento. Sana ay hindi kayo makatulog ng mahimbing ngayong gabi.